Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. It's not a guarantee na pag may CCTV, hindi na matitira itong ATM machine mo. Titirahin pa rin nila yan. Para namin tibala mga bangka, BPI, Banco de Oro, International Exchange Bank, Union Bank. Walang safe na bangko dito sa grupo na ito eh. They are very well equipped and high-tech ang kanilang mga gadget. And they can do it manually and they can do it mechanically. Marami na ang mga nabibiktima ng bank scam at ATM scam. Sa likod nito, mga sindikatong mailap pa sa daga kung tumira. May mga namumukhaan dahil sa tulong ng teknolohiyang CCTV surveillance camera. Subalit, karamihan sa kanila hindi nahuhuli ng mga alagad ng batas. At 30 ng Hunyo, napagalaman ng bitag mula kay Colonel Nelson Yabot, Station Commander ng Station 11 sa Binondo, Manila. Dalawang leader ng sindikato ng ATM theft gang ang kanilang nahuli. Ilang tao sa kanila na ruler gang, they design a metal that would really fit dun sa cash gate ng ATM machine. Papasok sila sa isang ATM machine na ano yung akala mo nag-withdraw o nagtatransact. Pero sinusukatan yung bunga ng labasan ng pera. Yung color, yung design, yung haba, everything. Itong grupo to is very well organized. Merong sumusukat sa butas ng ATM machine. Merong gumagawa nito sa bahay nila at nilalagyan ng pantigit. At iba yung actual na pumiplay sa ATM machine. Target daw ng ruler gang, mga bangkong kulang sa seguridad at hindi mahigpit pagdating sa mga taong labas-masok sa kanilang establishmento. They're the one who will pick the ATM machine saan nila bibiyahe. Pipili sila ng mga lugar na hindi halatado, bago-bago lugar, common factor na kanilang pinipili is yung walang guardia yung ATM machine. Madali nila lang sasagawa yung pagkakabit ng device sa loob ng ATM machine. They're very well equipped and high-tech ang kanilang mga gadget. And they can do it manually and mechanically. Dito, nagawang makausap ng bitag ng dalawang leader ng ruler gang. Tumira po ako ng 2004, saka ngayon po 2008, wala pong pagkakaiba. Kasi po, maluwag po yung bangko eh. Madalas po namin itira BPI, kasi po, madalas walang bantay. Ito, saka po ito, saka ito, isang alam po yung magkatulad lang. Marami din po kasing gumagawa nito eh. Ilan po kami. Ginaya lang po namin. Ipinakita nila sa bitag kung paano ang matagumpay nilang pagnanakaw sa mga ATM. Nilalagay po namin sa ATM. Pagkalagay po namin, naghihintay po kami ng nagwi-withdraw. Pag umasa po yung nag-withdraw, saka po kami lalapit. Saka po namin kukunin. Tatanggalin namin. Takuha na po namin yung pera. Para makaiwas sa modus ng mga ATM theft syndicate tulad ng ruler gang, narito ang mga babala at ilang tips para sa bangko. Ang bangko dapat hindi tumunganga dito. Dapat buwan sila ng measures. So I think the ATM machine provider should act now in changing the style of the bank ATM machine. Baguhin yung para pag ilalabas yung pera or baguhin yung program doon sa monitor. It's not a guarantee na pag may CCTV, hindi na matitira itong ATM machine mo. Titirahin pa rin nila yan. Lagyan natin ng CCTV na with alarm. So, the bank should also provide security to the one transacting in their ATM machine. Para sa mga kliyente naman ng bangko, kailangan nating i-educate sila
na may nag-exist na ganitong modus operandi. Hindi na kailangan physically hold up yung tao, kundi yung makina na mismo na pinagagalingan ng pera. Always check the cascade of this ATM machine for any obstruction of any metal object bago niya i-consider yung kanyang transaction. So in that way, iisipin ka itong magtatransact yung security ng pera niya para mag-ingat. Do some counteractive measures para hindi makapaminsala itong grupo na ito.